Walang hiya talaga itong si Lacson, mga kababayan, ano? Ito yung sasabing hindi daw siya bakla. O ngayon, mga kababayan, ang inatupag na niya, ha? Ang inatupag na niya ay ang pagpapatahi ng toga na outfit nila sa impeachment, mga kababayan. Ay, nako. Kinalimutan ang kanyang trabaho sa investigasyon sa Blue Ribbon, mga kababayan, dahil busy na siya sa impeachment. Ang pagpapatahi ng outfit ang pinagkakaabalahan nitong si Lacson ngayon, mga kababayan. Ang sabi niya, 60 pieces. 60 na piraso daw, mga kababayan, ng red, ano ang tawag dito? The velvet robe, mga kababayan, o toga, na nagkakahalaga ng 7,000 pesos kada isa. Wow, ang mahal ng toga nyo, Lacson. 7,000? Parang ano lang yan, ng kortina lang yan sa simbahan, oh? 2 metros lang yan. Magkano bang metros niyan? 7,000 talaga. Ang luho nyo, mga animal kayo. Tapos 60 pa na piraso, mga kababayan. 24 lang sila. Labhan nyo yan araw-araw. Huwag kayong mag-aksaya. Mga animal na to, mga kababayan. 500,000 daw almost ang kanilang ginastos sa toga pa lang, ha. Pati dyan, mga kababayan, mukhang kumita pa sila dahil ang 7,000 times 60. Hindi naman naabot ng 500,000. Tapos si Lacson parang ni-round up ng 500,000. Tapos, nag-alat daw sila ng initially, ha, 27 million. Para sa mga kababayan, sa impeachment ni Sara. Pwede pa yan madagdagan. Pero wala yan eh. Yang gastos sa yan, mga kababayan, 27 million ng ganyan. Dumi lang yan sa kuko. Sa aktwal na kapangan ng gastos dyan, mga kababayan, sa impeachment mismo. Dahil, yung bribery dyan, nung kay Corona, umamin silang mayroong bribery, ha? Bribery dyan sa Senado, pati na sa Kongreso. Aabot nga yan sa trilyon piso. Si Amy mismo nagsabi, trilyon peso na impeachment laban kay VP Sara. Ginamit ang budget, pera ng taong bayan para pang bribe, mga kababayan. Eto si Lacson ngayon. Excited na nagpatahi ng toga. Outfit niya. Etong mga bugok na to, no? Paano kung Lacson, hindi nyo pa nga alam na lulusot yan, mga kababayan, sa Kongreso. Talagang nagpapakita lang, mga kababayan, na atat na ang mga gunggong na to. Alam na natin talaga, mga kababayan, ang gusto nila. Lacson, hindi ba kayo nahihiya? Delikadesa man lang, na hindi pa nga yan umabot sa inyo, hindi nyo pa alam ang resulta ng botohan. Wala pa mismo. Inantay mo na sana bago kayo magpatahi dyan. Bakit hindi mo unahin tahiin yung bunganga mo, Lacson, dahil putak ka ng putak bago yan magpatahi ka ng toga na ang mahal-mahal pa? Delikadesa lang eh. Paano kung hindi yan lulusot sa Kongreso? Aanhin mo yung mga toga ninyo, mga animal kayo. Gastos ba kayo ng 7,000 pesos each? Para dyan sa malakurtina na toga, ang mahal-mahal pa? Paano kung hindi yan lulusot? Babayaran mo, Lacson. Ungas! Tapos, ayan, mga kababayan. Kaya pala busy ito si Lacson dahil mayroon siya sinabi eh. Nag-enroll na daw siya, mga kababayan, sa crash course o kurso para pag-aralan kung paano i-handle ang impeachment. Grabe ito, mga ka-excited na mga buwisit na to, no? Ang dami nilang trabaho, mga kababayan. Example na lang, yung hearing sa Blue Ribbon, mga kababayan, hindi pa niya tinapos. Mag-iisang taon na. Hindi makausad-usad, mga kababayan eh. Dito sila sa impeachment kay VP Sara. Ang mga salbahing, mga hindi bakla, ha? Balita natin, nagagalit daw, mga kababayan. Mukhang magsasampa na daw ng kaso sa magsasabing bakla siya. Eto na, hindi bakla. Magagalit ka pa dyan. Ikinalendaryo na ni Senator Ping Lacson kung kailan ang posibleng petsa. Ang mga bakla, kinalendaryo pa, hindi pa umabot sa kanila, nagkalendaryo na. Samantalang yung ready ng 18 Marines, mga kababayan, hindi niya kinalendaryo. Ang Para sa gunggong na to. impeachment trial ni VP Sara, tuloy-tuloy din naman ang paghahanda Tuloy-tuloy ng mga ang senador kababuyan. para sa posibleng paglilitis. Ay, Narito ang nako, agenda weekend nakakadiri. report ni Hennety. Nakakadiri na itong mga buwisit na to, no? Posibleng magsimula ang impeachment trial ni VP Sara sa Senado sa Hunyo, sabi ni Senate June. President Pro Tempore Ping Lacson sa Bakit hindi Mayo? Akala ba natin sinabi ni mga kababayan ni Soto na bukas agad? Once ma-receive.
Itong mga buwisit na to, no, darating din ang araw na to, mga kababayan. Magbabayad ito sa taong bayan. Isang radio interview kapag nag-convene na ang impeachment court matapos nitong matanggap ang impeachment articles laban sa Kalimutan na niya ang kanyang blue ribbon. Focus na, mga kababayan, kay Sara. Yan ang gusto ng mga bangag, mga kababayan. Habang nag-impeachment yan, tingnan nyo, in the shadows, mga kababayan, may gagawin na naman niyang kababalaghan ng mga bangag. Mayroon na niya pagkakabisihan. Kung ano yan, sigurado tayo kabalastugan na naman. bise. Kakailanganin ng 3 linggo para sa paghahanda. Yan ang procedures, gaya ng pag-issue ng summons at Kaya pala reply napatahin na kayo ngayon. at preliminary conference para sa stipulations at posibleng pagmamarka ng ebidensya. Yan yung dati, nagbumastos din sila sa toga, no? Mayroon na kayong toga, mga buwisit kayo. Tapos, bibili pa kayo ng bago. Mga salbahe talaga nung gamitin nyo na yan ulit. Isang beses nyo lang sinuot. Tapos, ano ba? Kailangan nyo pa talaga ng bago talaga? Mga punyeta. Ganito, mga kababayan nila, inaaksaya ang pera. Ito ang sinasabi nga natin, mga kababayan, eh. Ang impeachment na ito ni VP Sara, mga kababayan, is unnecessary, mga expense of people's money. Bago magsimula ang trial, maaaring isagawa ni Senate President Tito Soto o ng Tuta. Sipain na nga yung mukha ng kabayo na yan, mga kababayang Richie the kanyang Horsey. legal advisor ang pre-trial para tukuyin kung ano-anong mga issue ang maaaring talakayin sa paglilitis. Noon daw, Sige ha, kung ngayon, mga kababayan, ang kanilang mukhang nail in the coffin daw kay Sara, ang salin. Smoking gun. Sige ha, yang si Lacson, mga kababayan, 4 times lumaki ang salin yan. Just a matter of 4 years, 5 years. Pati na rin yan si Soto, buksan yung mga salin nyo. sa impeachment trial ni yumaong dating Chief Justice Renato Corona, nagkaroon ng kalituhan dahil umano sa kawalan ng maagang pre-trial na kalaunay nagresulta sa pagpasok ng mga surprise witness sa gitna ng paglilitis. Surprise Itong nakaraang pa. taon, pinagbotohan ng Ito, Senate mga bakla, hindi bakla daw ha, Impeachment hindi daw Court siya ang bakla. pag-archive ng impeachment articles laban sa bise, kasunod ng utos ng Korte Suprema. Sakaling mag-issue naman ng temporary restraining order ang SC, pag-uusapan daw nila ito Ayaw sundin ni Soto. Ay, sabi ni Soto, walang pakialam sa trabaho ng Senado ang Korte Suprema. Pati yung word of forthwith. Hindi daw dapat, mga kababayan, makialam ang Supreme Court. Ang animal talagang, one bull, mga kababayan. ayon kay Lacson. Sinabi raw ng SC na ginagalang nila ang Senado at impeachment court na constitutional body. Igagalang ninyo, pero once na may makita kayong paglabag Korte Suprema, katungkulan din ninyong i-call out yan. That is within your bound. Your power pala. Scope of your power. Yung sinasabi nilang co-equal sila, mga kababayan, co-equal sila in the sense that bawat isa sa kanila may kanya-kanyang power na wala sa isa. But this time, etong power ng Supreme Court, mga kababayan, meron siyang kabilang sa kanyang kapangyarihan na i-oversee, tingnan kung may paglabag sa bawat ahensyang dito sa gobyerno, kabilang na dyan sa Senado. Kung constitutional ba yan o hindi. Ang wala lang sa kanilang power, mga kababayan, is the power to legislate. Dahil yan ang trabaho ng mga senador. Yan ang ibig sabihin yan. Hindi yun, equal kami, equal. Wala nang distinction yan kung equal kayo. At the same time, ang Supreme Court, wala ding magagawa, mga kababayan, kung mayroong gagawing legislation o batas itong mga senador. Vice versa lang yan. Pero sakop ng Supreme Court, mga kababayan, na tingnan kung mayroong pang-abuso dito. Kaya itong si Soto, mga kababayan, parang, ay nako, one ball ng utak nito. Constitutional body. Naghahanda na ngayon ang ilang mga senador sa posibleng magiging trial gaya ng pagkuha ng crash courses ni Ay, nako, nag-crash course na ang mga akla. Lacson at Soto. Nasa humigit kumulang Huwag niyong sabihin, gastos pa yan ng gobyerno, ha? Yung pag-aaral ninyo. 27 million pesos ang Mapagtagis available kayo? funds para sa impeachment trial dahil nasa 512,000 pa lang ang nagagamit umano sa pagko-convene ng Senado Dahil patahin na ng outfit. bilang impeachment court noong 2025. Kung di magamit, susuli sa treasury. Sa ulin sa taong bayan, ungas. Itigil na nga yan. Sa gayon, hindi kayo gumastos. Kung hindi matuloy, susuli sa treasury kasi continuing appropriation. Yung pinatahin mo. Nakapag-procure na daw siya, mga kababayan eh. Meaning, tapos na procurement. Last year, ito magagamit lang yan eh. Pinaalalahanan naman ng mga senador na maging impartial at Impartial magbase mukha mo.
Ikaw pang impartial? Atat na nga. ang sa mga ilalatag na ebidensya para sa Agenda Weekend. Ay nako, mga kababuyan, mga kababayan. Samantala, dito tayo mga kababayan sa susunod nating paksa. Napakaganda nitong interesting na to na topic mga kababayan. Puno ng banat sa mga bangag. Alam mo, ang ano ko na lang, yung bang blessing in disguise, Kumbaga, siguro talaga may plano talaga ang Diyos. Dahil, Kasi unang-una, sabi ko nga, nung binabalikan ko kanina, meron akong kachat na na nakasama si Colonel Bonifacio. Si Colonel Bonifacio, bali ang sabi nga niya nasa China at parang isa doon sa mga parang envoy o hindi ko malaman kung consul o envoy, pero nagtatrabaho siya dito sa magkapatid kay Lisa Marcos at saka kay Martin Araneta. So parang ito yung mga nakikipag-communicate dun sa mga Chinese businessman sa China. Si Colonel Bonifacio, ito yung kasama ko na lumaban kay Ping Lacson nung araw. Okay. At nakasama ko ito dun sa PNP Narcotics Group. Ngayon, tinanong niya ako kung kilala ko. Sabi ko kilala ko yan, nakasama ko yan. At 1996 pa kilala ko na yan. Parang tinyente pa lang. Okay. Ngayon siya, talagang Marcos loyalist talaga yan. Ngayon, nung in-apply namin ng party list, yung anti-drugs advocate noon, ang chairman nun si Andy Bautista. Kasama yun si Atty. Guanzon sa Comelec noon Ako yung sumalang noon, nung 2015, noong nagkaroon ng parang deliberation, yung mga party list. Number 8 sana kami noon. Kaya lang, inano kami ng ni Andy Bautista. Gawa ng naisip namin noon dahil siguro dito sa Malacanang, kalabang ko itong sila, sila Topa Kids. Hindi kami pinalusot. So, itong si Colonel Bonifacio noon, ang gusto niya, suportahan namin itong si Bongbong na tumatakbo noon na parang vice president ata. Ngayon, sabi ko sa kanya, Sir, may problema tayo dyan. Addictus Benedictus yan. Siyempre, magkaibigan kami pero magkalabang kami sa politika. Ako noon, wala naman akong kinakampihan kaya lang ayaw ko yung niya. Gusto kasi niya, sabi niya, hindi may pondo para matulungan tayo sa Comelec. May pondo kasi nga, parang ang hinihingi ng Comelec noon, 2M para matuloy kami doon sa party list noon 2016. So ngayon ko lang sinasabi ito, dahil nga, siyempre, kahit papano, bumabalik sa akin yung yung alaala noon nung grupo namin. Hanggang sa naghiwalay kami ng landas. Yung aming legal ng ng anti-drugs advocate, ang ginawa niya, parang nagtayo sila yung magsasaka party list, naging nominee, naging congressman, si Atty. Argel Cabatbat. Yun naman sa Pasay na vice president namin for community relations, si Christine Ching, si Cherry Christine Ching, kumandidatong mayor ng Pasay. Wala natalo yun. So yun, ganun yung naging noon hanggang sa eto nga, matagal ako na nahimik, nag-abroad ako, di ba? Yung nga sa iyo. Hanggang sa yung lumutang na yung PIDEA leaks, di ba? Yung mga dokumento nung sa'yo na. Kaya sabi ko, ako, patay. Ganun, dahil nga noon, nung mangyari yun, senador pa lang itong si si BBM. Senador. Oo, senador pa lang siya noon. Kaya nung maging presidente, parang iba yung naramdaman ko na syempre iba na yung power Tapos yung mga bata, yung bang nakakasama ko na talaga sa bahay. Kasi dati, lumaki sila na lagi akong wala. Kahit birthday, kahit Pasko o bagong taon, pagka may operation talagang uunahin mo yung operation Trabaho pa. Kaya doon ako talagang aaminin ko, nakaramdam ako talaga ng parang kaba para dun sa pamilya ko talaga. Kaya nga sinabi ko sa kanila nung matapos na mo yun, nag-usap-usap nga kami. Sabi naman nila, kung anong totoo, Daddy, magsabi ka ng totoo. At saka, yung bang dumating ako sa point na namili ako talaga Talagang inisip ko talaga kung lalabas ako at i-deny ko ito, papaano kung may maglabas talaga kasi nakarating sa iyo di ba? Kung mayroong tao na nag-send sa iyo, ibig sabihin ready yun na later on humarap para kontrahin ako. Di ba? At ang isa dito, yung boss ko na si Francia, yung sabi niyang i-deny.
i-deny na lamang. Nasa PIDEA pa rin ba yun ngayon? Oo, director. Siya yung director na oo. Yung Intelligence Investigation Service, pinaghiwalay na. Yung intelligence, isang ano na yon, isang kumbaga sa ano, isang command. Yung investigation hiniwalay na. Dati kasi magkasama yun eh. Eh sabi niya, nung nagpasa sa akin ng sa Viber na nakalagay yung link yung yung pinapakita mo yung dokumento. Siya yung umakyat sa opisina ni Francia para nandun ako sa kabilang linya. Kaya nga nung kausap ko siya sa telepono na hawak nung Dave Curioso, sabi niya, i-deny na lang natin, di ba? Yes, naalala ko yun. Sinasabi niya sa Senado na sinabi nga niya na i-deny pero hindi sa akin. Sinabi niya yun eh. Di ba? Pero hindi mo naman. So, ibig sabihin, sabi nga niya, bawa ka naman sa amin. Ikaw nasa labas na, kami nasa loob pa. May pamilya rin kami. Ako, wala akong pamilya. Di ba? Yeah. Teka, Agent, yun ba yung mga nag-deny? Yun yung sila Curioso? Yes. Nandoon, hindi sila tinanggal. Nasa Hindi, si PIDEA pa rin. Curioso wala na. Si Curioso, matagal nang wala. Kaya lang yung asawa niya nandun. Ang masakit dito, inaanak ko pa sila sa kasal. Oh. Nakakasal lang doon. Well, ngayon, Makakasal lang. malinaw na, yun na nga, vindicated tayo na talagang yung issue sa PIDEA leaks, yung nilabas ni Cathy, talaga namang adik ang bangag na Marcos. Kaya nga ito yung naging naging bunga sa atin. Oo. Nga, Kaya nga dito nga, doon sa nangyari na yun, marami rin kinabahan. Sa totoo lang. Marami kinabahan dahil doon sa papaano na-acquire yung information. ni Maharlika. Marami talagang kinabahan. Kasi kung iaano mo yan, kung idadalin mo talaga doon sa maraming kasi maaawa ka rin talaga doon sa yung makakasuhan sila. Yeah. Na wala talagang kinalaman. Well, Makakasuhan sila eh. Kaya talagang alam naman natin na ito talaga yung laro, ito talaga yung larawan ng pamunuan ni Marcos Jr. Bangag, gipitin, Oo. 'di ba? Apihin, ano ba ang title natin dito? Gapihin, yung kalupitan ipalaganap para matakot. Okay, kaso lang Oo. sa katauhan mo, sa katauhan ni Cathy at katauhan ni Reyna na kami dito kahit nasa ibang bansa ay hindi kami nagpatinag sa kabila ng mga pananakot sa amin. Kasi nga ito yung nararamdaman natin kasi gusto natin magkaroon tayo ng pamunuan na ang makikinabang ay ang taong bayan. Ngayon, ang nakikinabang sa mali-maletang pera, sila. Pero alam nyo, merong nagkwento sa akin, every time na nagkakaroon ng mga, ng mga pag-aaklas, kinakabahan itong Sila. mga ito. Oo, kinakabahan sila Ngayon dyan sa Pilipinas may rally ng mga... Oo, kasi every time na merong mass actions, kinakabahan sila. Kasi nga, meron silang ginawa True. Pati si Pangulong Duterte, dininay nila, tinabla nila. Biruin mo. Sino magbibigay kay Pangulong Duterte nung information na itong si Bangag, Bangag, di ba? Mayor pa lang siya nung time na yun na sinasabi niya na nagkaroon siya ng Kaya nga ako, palagi, sinasabi ko, kung masasabi lang sana ni Maharlika sa akin kung sino yung nag-provide sa kanya ng mga dokumento, hindi, sa akin, hindi kasi baka meron pang makuha tayo na kasi nandun yung yung song statement, question and answer. Pero nandun pati yung mga printed na litrato. Pero JM, na yun, natoldokan na yun ni Amy Marcos. The moment na nagsalita siya doon sa INC, 'di ba? Natoldokan na natin yun. Sa bagay, sa bagay. Kaya nga, vindicated na. Mismo yung vindicated na tayo lahat. Vindicated si Cathy, vindicated ka, si Harry, ako. 'Di ba? Na mga talagang nanindigan doon. Kaya, tignan mo. Dahil inilabas natin yun, alam na ng buong mundo na addictus. Kaya nga ang panawagan na lang talaga natin, sana umaksyon ang mga men and women in uniform to protect the country. Katulad ngayon, 'di ba merong merong pinalabas na na order ang Supreme Court na pinagko-comment sila within 10 days
22 yun, April 22. Oh, ano naman? Ngayon, ang ikasampung araw nun. Ano yun? Anong issue yun? Yung patungkol medical niya. Oh, yeah. Right. Medical Yeah. At saka yung hair follicle drug test. Hair follicle niya. Pinagko-comment sila ng Korte Suprema. Ikasampung araw ngayon. Ako, ano kaya ginawa Di ba, niya? non-extendable yun, di ba? 10 days yun. Yeah. Hintayin natin next week kung ano yung sagot. Oo. Ang pinadalan kaya sila Congressman na Bebot Alvarez ng kopya nun. Yeah. Usually pagka ganyan, di ba, may kopya yung petitioner. Yeah. So, yun ang aabangan natin kala Bebot Alvarez kung ano yung aksyon o ano ba ang sagot nitong bangag na presidente. Wala na tayong kadulan na yan. Alam na ng taong bayan, majority, na addict talaga si Marcos Jr. Kaya Kaya nga. Ang question ko sa'yo, ikaw pala, JM, kinasuhan ka ba ni Marcos Jr. na sinabi mo, okay, na ikaw ang ahente ng PIDEA nung time na yon na siya ay nag-a-addict? Di ba? Walang kaso. Hindi. Kasi nga, kung kakasuhan niya ako, ang burden of proof nasa kanya. Correct. It's the same. Papatunayan niya, halimbawa, na hindi ako addict. Ito ang result ng aking hair follicle drug test. Kaya nga, the same thing with Cathy. The same thing with me. The same thing with Harry. Wala silang kinaso about dyan sa pagdudurog na yan. Kaya tingnan mo, it's the same thing with Jason sa. Ayun. Diba? Same thing. Talagang malupit, di ba, Reyna? Elena Mora? Talagang malupit yung ginagawa ng bangag na to na talagang gusto talaga tayong patahimikin. Kaya dapat hindi talaga tatahimik. Dapat talaga yung power ng angabels natin to the highest exponential power para talagang malupig natin to mga jutang genemes na ito. Totoo. Oo. Darating din ang panahon. Ikaw ba, mahal na Reyna, wala ka ba nakikita sa bolang kristal mo kung hanggang saan to mga hayop na to? Ito, kaharap mo lang wala. Gusto ko ang tanongin si Agent Morales. Ano sa tingin ninyo, bakit ayaw gumalaw ng armed forces? Yeah. Alam mo sir, alam mo ba, madam? sorry. Reyna lang, Reyna. Isa doon sa unang-una yung yung tumanggap sila Kasi ang nitong Marcos administration talagang binigyan talaga nila ng pera Kumbaga sa talagang yung binusog nila Kumbaga sa hinayaan nila na na magnakaw itong mga ito para later on may dossier Meron silang merong hawak Oh. Kasi itong mga ito, ang problema talaga nila, hindi sila makapalag kasi nga ibabalik sa kanila yung kumbaga sa yung nagnakaw ka. Parang ginagawa ngayon kay Chis Escudero, kay Jinggoy Estrada, kay Joel Villanueva, di ba? Bina-blackmail nila. Ganyan ang ginagawa. Kahit sa Congress ganyan din ang ginagawa. Kaya lang na nga sila, like si Tambaluslos. Di ba, kinasuhan na din. Oo. Pero ako sa akin, tinatanong nga ako tinatanong ako ng kapatid ko, yung bang pagkakaso kay Tambaluslos, sa palagay mo? Sabi ko, hindi ko Kasi yung ginawa kay Tambaluslos na pagkakaso, ang nakikita ko diyan para hayaan yung court yung maglinis sa kanya. Tingnan niyo doon sa ginawa doon sa anak nito. Naniniwala ako doon. Tingnan niyo yung senaryo. So, yung dating Department of Justice na secretary nahuli doon sa control delivery ng alleged kus, di ba? Allegedly nahuli doon sa sa entrapment operation ng control delivery ng PIDEA yung anak ng isang cabinet secretary. Kahit na nasa ilalim niya ang National Prosecution Service, hindi niya pinadismiss yung kaso. Bakit? Hayaan niyang maipanik ito sa korte para ma-arraign at hayaan ang husgado ang mag-dismiss. Kasi nga, pag na-arraign yung isang tao sa korte, hindi na po pwedeng i-file uli yung kaso na yun pag na-dismiss. Kakaroon na ng double jeopardy. Kaya nga, ganyan, yung isa sa nakikita ko dito kay Romualdez. Kasi, unang-una, sinasabi ng ICI walang ebidensya. Di ba? Yeah. O sinasabi, ang ginamit yung statement ng Marines, statement ni Gutesa. Diba? Okay. Ito devil's advocate. Sino nag-abot ng maleta kay Romualdez?
Hindi ba May yung nag-usap ba? Wala. Mangyayari constructive possession. Kumbaga, diniliver sa bahay. Allegedly, diniliver sa bahay. Di ba? O, sino tumanggap? Yeah, sinong tumanggap? Si Romualdez ba? Kaya nakikita ko dyan, parang senaryo, pinanik sa korte para magkaroon ng ano. Kasi pagka ganyan, halimbawa, ipinresinta ng prosecution na kamas-kamas yung kaso, ang babagsak yan sa demurrer. Ang demurrer, equivalent yan ng acquittal. Wow. Prosecution lang ang magpe-present. Ang aantay lang ng defense, o tapos na kayo, sige, Your Honor, magpapail kami ng demurrer. So Di yun ba? ang tingin mo. Yeah, yeah, Oo. possible yan. And also, para masabi na, para masama sa zona ni Bangag na, ito pinsan Oo, ganun lang. pinasuhan namin. Sugar coating. Para mawala, mag-shift yung attention sa pinaka-mastermind. Maipakita lang, double whammy. Kumbaga sa ano, kinasuhan nga namin yan pakialam namin. Korte na nagdesisyon binasura ng korte. Basta kami, ginawa namin yung part namin, pinail namin yan, di ba? Ganun yan. Yung kaso, butas-butas Truly. Kasi tayo yan, halimbawa ako, di ba? Bumili ako sa'yo. O, kanino ka bumili? Sa kanya, di ba? Ayun, hindi mo mapatunayan kung siya nag-abot sa'yo. Di ba? Wala ako sa kanya, kasi binili mo, hindi, pinulot ko rin sa ano, nakalagay doon sa may nakasingit sa puno. Oh. Correct. So, ako sa ngayon, alam naman natin na talagang bumabagsak na sila sa taong bayan. Alam natin yan. Kaya lang sila nagsistay dahil sa mga maletang binabayad nila dito sa mga tiwaling general. Right. So may follow-up question ako. Yeah. May follow-up question ako. Along the same lines. Kasi kung nabayaran nga sila ng mga maleta, so talagang really spoiled na talaga sila. So that means inutil yung magrarally yung mga tao. Am I right? Ako, not really. Kasi kung dumagsa ang daming tao talaga, ang dami ng tao, no? Pag lumabas talaga sila, yung talagang tunay na people power, I think pwede silang matanggal. At maybe magkaroon ng change of minds yung mga general na may konting-konti pang natitirang pagmamahal sa ating bayan na Right. makita. Alam mo yon? Hindi ako Parating, kasi di ba dati ang naririnig ko is that kung mag-show up yung good number of population, maybe daw babaliktad na sila. Hindi ko nakita yan nung nag-rally yung INC, and that was a pretty good number. I know. Yun na nga kaya nga, at saka lumabas pa si Amy Marcos noon. Sinabi pa niya, pinatotohanan niya na addict yung kanyang presidente. Ay, yung kanyang, presidente at kanyang kapatid. So, I think talagang busog na busog sila sa maleta. But who knows? Who knows kung anong Oo, di ba? kapalaran ng Pilipinas. So meaning, ang habol na lang natin kung halimbawa talagang hindi na magka-people power, talagang Supreme Court na lang talaga. Yan na lang parang natitirang institution na pwede nating kapitan. Oo. Yan na lang Yan na lang ang hindi no? Kumbaga sa sabi nga, no, 3 branches ng government, yung judiciary ay yung yung legislative at saka executive. Are you Wala na, saying wala na yan. na Wala na mawakas yan. ang Kontaminado right? Kaya, kumbaga sa yung judiciary na lang ang natitira talaga Yung talagang, kaya lang, sana talaga, kaya lang, syempre, what if maglabas ng order ang Korte Suprema, diba? Against dito sa, sa policy, dun sa mga, meron kayang, sino yung magpapatupad? True. And also, by the way, I know this is a joke, but there's a 4th branch of government. Alam niyo ba yon? Yung simbahan. Inutil din ang simbahan. Inutil ang simbahan kasi nakita ko si Socrates Villegas. Nagawang chami-chami sila ni Lisa Tanas. So, ini-expect ko, itong mga hayo, sorry ako, sabi ko, katoliko naman ako, pero itong mga jutang ginimis na mga tiwaling tiwali lang naman, di ba? Kaya nga. Naggalit na galit sa mga Marcos noon, yang si Ngayon, Villegas. kaya maraming salamat sa INC. Di ba? Na mga magnanakaw. Ngayon, chami-chami na sila. Ang question ng taong bayan, nabigyan ba ng maleta itong mga leader ng simbahan? Baka nga. I think si Smong alam mo, Smong Sari, nandiyan ka pa. Ayun. I am back at Yeah. Alam mo, sa totoo lang, Resurrect ka.
Alam niyo ba itong Yes, sa aking totoo mga lang, best sis, friend? yung Oo. simbahan, nakaka-disappoint. Oo nga kasi yan yung hindi nangyari ngayon na nangyari nung sinipa natin yung diktador na ama nitong Bangag, no? Yeah. Na talagang yung simbahan ang nanawagan para protektahan ang mga sundalo na bumaliktad na. Pero itong mga simbahan ngayon, ewan ko ba, sabi naman di ba, ng Biblia, kinakailangan palagaan ang katawan dahil templo ng Diyos yan, Bangag naman yung presidente. Abay, nagbibulag-bulagan doon sa ginagawa sa katawan niya, no, na talagang inaabuso sa paggagamit ng pinagbabawal na gamot at saka yung mga pinanindigan nila laban sa ama niya na ginagawa rin nila, lalong-lalo na ilang tao na korupsyon, lalabas sila sa korupsyon pero ayaw naman nilang sabihin umalis na si Marcos. Bakit pa sila magsasabi na itigil ang korupsyon sa administrasyon ni Marcos? Ayaw naman lang patanggalin yung arkitekto ng korupsyon, di ba? Dahil si Kaya Marcos nga. naman talaga arkitekto ng lahat ng korupsyon. Well, spokes optics lang para kunyari may ginagawa ang simbahan. Para kunyari concerned sila sa kanilang mga concern sa mga parishioners, concern sa Pilipino. Pero ang totoo, behind the scene, nakakatanggap silang maleta. Kasi kung nakita naman natin yung mga leader ng simbahan, even nung panganahon ni Pangulong Duterte, di ba? Grabe sila ka-active, di ba? Tama. Grabe ang mga sinasabi nila sa Pangulo Duterte at even sa mga Marcoses nga, even before. Pero ngayon, tameme. So alam na natin. Di ba? Sabi nga ni Leoy, nag-comment, Church of Maletas ang simbahan ngayon. Iyon. Totoo yun. Yun ang masakit na katotohanan. Ano? Dahil nga, siyempre, yung pananahimik nila, kapalit niya maleta. Yeah. Diba? Which is kawawa talaga. Alam mo, kawawa talaga ang Pilipino. Kasi karamihan sa atin, I don't know how many percent ang Katoliko na ngayon sa Pilipinas, pero nagagamit talaga ang reliyon para linlangin ang ating mga kababayan.